Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. The so-called 18 ex-Marines failed to attend the Friday awarding ceremony by the United People's Initiative or UPI, a group composed of former military personnel citing security concerns. The awarding was supposed to honor them for their alleged bravery in exposing anomalies. UPI Secretary General Captain Ray Valeros said the 18 ex-Marines have gone into hiding due to security concerns, but added they are prepared to face investigations if these are pursued. The UPI also gave a word of recognition to Colonel Audi Mungao, the senior Philippine Army officer who was relieved from his post after withdrawing support for President Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? So, pansamantala lang itong pagtatago nila for security reasons. Ako, naiintindihan ko kasi pinag-iinitan na sila. Sino yung sila? Hindi ko na lang i-detalye. Dahil nabulabog na sila nang dahil sa expose nitong Brave 18, sa opinion ko lang obserbasyon ko, maraming taong bayan mas marami ang taong bayan na naniniwala sa kanilang expose. Example na lang. Yung manifesto of support ngayon na ongoing pa ang pagpirma, ang dami nang pumipirma. Hindi lang mga retired military and uniform personnel, pati na ang mga dating combatants ng MNLF and MILF pumipirma na rin. Dating magkaaway, mga sundalo, itong mga kapatid nating Muslim na lumaban dahil sa secessionist movements. Ngayon, magkasama na silang pumirma sa isang manifesto. Ang dami na hindi na mabilang. Ito, para sa akin, palatandaan na kapanipaniwala, there is credibility in their testimonies. Salungat sa sinasabi ni Senator Lacson na lacking in believability nang dahil lang sa nag-awol sila, nang dahil lang sa na dishonorable discharge sila, hindi mo na paniwalaan. Ang issue dito ay hindi yung pagka-discharge nila, awol nila. Ang issue dito is nagtrabaho sila kay Saldico sa matagal-tagal na panahon at kung ano yung nakita nila, na-experience nila sa pagdi-deliver ng maleta, pera ng taong bayan, dinideliver sa mga opisyalis sa gobyerno, starting from the president down, nakaka-dismaya. Although these are allegations, dapat sana imbestigahan. Kailang ang nangyari, wala na. Kibit balikat na lang, dead ma. Wala daw, hindi dapat pansinin. Sarsuela lang daw. O di, sige, wala kaming magagawa kung ayaw ng Senado, ayaw ng, ang ombudsman naman, sinasabi, sige, imbestigahan namin. Basta mag-submit kayo ng individual affidavit. Kaya lang ang daming sinasabi. Nang sinasabi, ang 6 daw sa kanila, they are facing murder charges. Ang tanong po, Ombudsman Boying Rimulya, kung totoo yung sinasabi nyo na mayroong kasong murder ang 6 sa Brave 18, anong klaseng, nasaan? Nasaan yung warrant of arrest? Bakit nasa labas sila? Grabe, ano? So, to me, okay lang yun. Magtago muna sila. Kailan kung
Ngayon, may subpuena sila, pinasubpuena sila ng NBI. Mapipilit ba sila? I don't know. Bahala na si Attorney Baligod kung anong advice niya. Ang dapat nilang harapin, to me yung complaint na isinampa ni General Anyo at ni ex-Senator Trillanes, yung kasong kinakarap nila, yun ang harapin nila. But pwede namang humarap, abogado. Kailang yung subpuena ng NBI, I don't know how strong is that subpuena. Si BP Sara nga, di ba, nung 2024 ba yun, yung may threat siya, binitewan niyang threat sa tatlong, alam nyo na, yung taga-palasyo. Sinusubpuena, hindi naman siya nagpunta. Tapos, yun, sinampa lang siya ng reklamo. Grave threat against the President, First Lady, and the Speaker. Hanggang ngayon, wala pa namang resolusyon. So, ipagdasal po natin itong Brave 18 Marines na sana hindi sila matulad kay Master Sergeant Orly Gutesa, according to Attorney Baligod, na pilit daw si Orly Gutesa na pumirma ng affidavit na parang binabawi niya yung kanyang unang statement dahil sa pangamba niya sa kanyang pamilya. So sana hindi maulit yung nangyari kay Orly Gutesa dito sa Brave 18 dahil mas marami sila ngayon. Konting kapit lang. Ipagdasal po natin itong Brave 18 Marines na ito. Basa tayo sa mga comments. Hiding is the key after yun. So, lalabas sila pag yun na, yung kaso na naisampa sa kanila. So, sana, kung wala tayong makuhang hustisya ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sabi na Attorney Baligod sa susunod na administration na lang sa 2028. Salamat mga kaibigan at nakakatulong kayo ng malaki sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung mga yero nga ipanghatag sa mga tao? So, muna ni silang anti ang matagaan. Ang natagaan, salamat kaayo. Sobra salamat sa pinasukan. Muna ni mga yero lansang. Hade! Hade! Yan na si Pamela. Banakakilaman. Sambayan, kilo mata na. Wala dang kon. Kanura kay mga Edgarista. So, daghan-daghan gyud ang matagaan diri og yero. Ah, Latang namo natin nga makabalay na gud me. oo, so pila na dai nimo nanay mong edad? Ay sinta inwibi. 69 ka na. So makabalay na gyud ka. Gusto pa ko nga magbag og balay. Oo. Kay karaan na kay imong balay. Alang. Sumula na ka. Yes, at si Auntie matagaan po ni Gero. Salamat kaayo sa Salamat, yatag salamat sa among nila. asin. Makabalay na gyud ko kay dugay na ko nangandoy nga makakaugaling kog balay di ko mag-ipon sa akong mga anak.
makabalay na gid ko daghan gid kay salamat Mm. sa mga tawo nga gihatag sa amo sa Ginoo nga may magka Tapos ano ipinabuhi Hatag sa ila Mm. para Si Ate Sad, taga Anogero. Ang ako makasulti, salamat kayo sa nagatag ani kay makarepair ko sa akong balay kay nakabalik ko sa uno. So inatunta nga daghang pag-ayo ang matagaan nila o ginabang kay daghan nangalipay nga katawan sa mot nga karon nga Pasko. sobra mong Salamat kalipay. kayo kay Dako kayo ang among kalipay nga Tatay natagaan. Sad. Mao na among pinakadako nga pinaskuhan. Mm. Dapat ka nagpasalamat para number 1 ako sunod. Ate Mader. Mm. Kaya doon ko na rin nga